Nasa bandang alas 10:30 na pala to ng umaga at late na kami nagising ni Asi kasi masakit yung ulo ko. Nauna nga lang dito ako bumaba para masikaso ko yung kunan niya at meron akong mapaglagyan sa kanya dito sa baba. Mga ilang araw na din tong sumasakit yung ulo ko pero hindi siya tulad nung nakarang araw talaga na sobrang sakit. Lalong sumasakit lang naman siya tuwing gabi pero kapag araw medyo nawawala siya at hindi ko siya iniinda. Tumawag nga ako sa mama ko at sinabi ko nga sa kanya na masakit yung ulo ko at ang sabi naman niya sa akin baka daw nabinat ako. Tapos sabi ko naman sa kanya paano ako mabibinat? Wala naman akong ginagawa dito sa bahay na mabigat. At sabi naman niya sa akin kahit wala daw akong ginagawa dito sa bahay pero yung bata daw ay nakakabinat kasi lagi ko naman daw yung buhat. Medyo mabigat naman talaga to si Asi at lagi ko talaga siyang karga kasi hindi na siya tulad noon na lagi na lang nakahiga. Ngayon kasi marunong na siyang magreklamo kapag nakahiga na lang siya lagi. At kapag karga ko naman siya tas nilalapag ko ay umiiyak. At syempre tayo mga nanay hindi natin kaya yung anak natin na laging umiiyak kaya ang ginagawa ko talaga ni Asi ay kapag umiiyak na siya ay kinakarga ko na lang. At isa talaga to sa ginagawa ko tuwing umaga kapag gising si Asi at hindi kami nakabilad sa araw ay ang magtambay dito sa pintuan namin. Naaaliw kasi siya dito sa labas tas natutuwa siya kapag merong batang kinakausap siya. Kaya ang ginagawa namin kapag hindi kami nakabilad ng araw ay magtambay na lang dito sa pintuan namin. Kaso nga lang ito yung nakakapagod kay Asi kasi ayaw niyang umupo, gusto lang talaga niya nakatayo. At kapag pinapaupo ko yan siya sa pilitan ako umiiyak. Kaya ang ginagawa ko ay ganyan na lang talaga, nakatayo na lang talaga siya lagi. Mag-4 na buwan pa nga lang to si Asi pero yung gusto niya ay nakatayo lagi. Kaya itong kamay ko nangangalay na din. At pagkatapos naman namin magtambay sa labas, eto papaliguan ko na siya dito sa loob. Tapos kita nyo naman yung bata na yan, kapag nilagay ko talaga siya dyan sa palanggana na yan, hindi na yan siya malikot kasi alam na talaga niya na maliligo siya. Pagkatapos ko nga siya pinaliguan, nilagay ko muna siya dito sa kunan niya kasi gagawin ko na din yung mga gawaing bahay ko. At buti na lang talaga naging mabait itong batang to ngayon kaya magagawa ko yung mga gawain ko. At habang busy nga ako sa mga gawain ko, ayan si Asi tumatagilid na naman dito sa kunan niya. Nagluto pala ako dito sa ulam ko at ito lang naman talaga lagi kong ulam, itlog lagi sa umaga. Pagkatapos ko nga din magluto nito, naku si Asi ito ay umiiyak kaya kinuha ko at pinadede ko nga lang. At dahil sabay nga kami nagutom, ito magdedede siya tapos ako naman ay kumakain. Sabi nga ng mga matatanda ay wag daw kumain na isabay si Bibi. Kasi nga daw hindi maganda na nalalaglagan ng pagkain yung bata. Masasanay daw kasi nasasabay siya sa'yo kumakain. Kaso hindi naman kami lagi ganito yung senaryo ni Asi kahit nalalaglagan ko siya ng pagkain. Kasi tinatiming ko talaga na kapag tulog siya ay doon ako kumakain. Bihira lang talaga kami magkasabay ni Asi kumain kung kailang gutom siya at gutom ako. Kasi ayaw ko naman siya nahayaan na umiiyak tapos ako kumakain. At ayaw ko din naman na dumidede siya sa akin kapag gutom ako. Kaya ang ginagawa talaga namin ay sabay na lang talaga kami. At hindi pa nga ako tapos kumain dito, ito si Asi tulog na kaya nilapag ko na dito sa higaan niya. Timing naman din kasi na dumating itong in-order kong diaper sa kanya kasi naubusan na din siya. At ito naman talaga yung lagi kong in-order sa kanya kasi dito talaga ako nakakatipid. Nasa 50 pieces pala yung laman nito at mabibili mo lang siya ng 200 plus. Tapos kapag nag-sale naman to, mabibili mo lang siya ng 100 plus. At 2 pack talaga yung lagi kong binibili sa kanya kasi nauubos niya to ng 20 days. Minsan hindi pa aabot ng 20 araw ay naubos na niya to. Pero habang lumalaki si Asi ay medyo nakakatipid na din ako sa kanya kasi 2 beses or 3 beses ko na lang siya bihisan sa araw. Pagdating naman sa gabi, minsan 2 or 3 beses lang din kaya medyo nakakatipid na ako sa kanya ng diaper. At habang bihib nga tong batang to, naghugas na din ako sa mahugasin ko dito sa bahay. Eto naman kasi si Asi, minsan mabait to, minsan hindi. Yung mga gawain ko talaga dito sa bahay ay magdedepende na lang talaga sa mood ni Asi. Kung tahimik talaga siya ay nakakagawa ako sa gawain ng bahay pero kapag hindi, nako wala talaga akong nagagawa din. Kaya habang naglalaro pa nga siya, eto ako naglinis na ako dito sa lamesa namin kasi yung mga pusa nako parang sila na yung nagmamay-ari dito. At kita nyo naman yung lagay ng bigas namin kung kailan talaga darating yung diaper saka pa kami nauubusan din ng bigas. Pero syempre bukod naman yung budget sa diaper at bukod naman yung budget ng bigas. Kaso lang itong Diyosawa ko nako ang hina talaga at hanggang ngayon hindi pa nakabili ng bigas. Natapos nga ako dito maglinis sa lamesa at behave pa rin si Asi. Kaya ang ginawa ko na lang nito ay nilinisan ko na lang yung dila niya. Namumuti na kasi yung dila niya kasi mga ilang araw ko na din to na hindi nalinisan. At buti na lang talaga tong batang to ay nagpapalinis ng dila niya. Dati nililinisan ko siya pagkatapos maligo niya pero ngayon ay hindi ko na nagagawa kasi umiiyak nga siya tuwing pagkatapos maligo. Kaya ang ginagawa ko ngayon ay saka ko na lang siya nililinisan sa dila niya kapag nasa mood na siya. At buti na lang talaga tong bata na to kasi kapag nililinisan ko na sa dila niya ay nakanganga na yan siya at marunong na talaga. Ang ginagawa ko lang talaga dito kay Asi kung mapapansin nyo ay tinatap ko sa labi niya
yung panglinis ko sa dila niya parang umanga siya. Kapag idiretso mo kasi pasok sa bibig niya, nako hindi yan siya nganga, kaya ginagawa ko muna ay tinatap ko muna yung labi niya para makanganga siya. At kita mo naman talaga dyan sa bata niya, tuwang-tuwa talaga yan siya kapag nililisan yung dila niya. Akala niya kasi ay naglalaro lang kami kasi kinakausap ko din siya. Pagkatapos ko din siyang linisan, eto magluluto na din ako sa ulam namin para sa hapunan. Nasa bandang 1:30 na to, kaya isipan ko magluto na kami sa hapunan namin. Maaga pa nga to, pero kailangan ko na magluto kasi nga aakyat kami ni Asi ng maaga sa taas. Dito kasi sa baba, alam nyo naman lagi ko talagang sinasabi na maraming lamok tuwing hapon, kaya hindi na kami nagpapahapon ni Asi dito at umaakyat na kami ng maaga. At dahil wala palang sibuyas bawang dito sa bahay, bumili muna kami ni Asi at lumabas lang muna. At matutuwa na naman talaga tong bata na to kasi lalabas na naman kami. Buti na lang talaga ngayon yung matindahan sa amin dito, kahit tanghali ay nagbubukas na sila. Pagbalik nga namin ni Asi dito, ito magsasaing na naman ako para sa hapunan na namin. Para mamaya ay hindi na ako bababa kasi medyo din sumasakit na naman yung ulo ko. Kaya kahit nga maaga pa ay magluluto na ako nitong hapunan namin para mamaya ay magpapahinga na lang ako. Inaantok na nga si Asi dito kaya umiiyak na siya at gusto na niyang magdede. Kaya habang nakasalang pa yung lulutuin ko ay pinadede ko na lang muna siya. Kaso nga lang ay umiiyak pa rin siya, kaya ang ginawa namin ay umakyat na lang dito at pinatay ko na lang yung niluluto ko. Buti na nga lang din at naluto na din yung sinaing ko at yung ulam na lang ay hindi pa. May mga panahon kasi to si Asi na gusto niya na nakahiga kami at gusto lang niya na nakadede na nakahiga. Kaya no choice talaga ako at umakyat na lang kami dito sa taas. At kita nyo naman yung bata niya, gusto niya talaga na magkatabi kami. At ito lang naman yung ganap sa araw namin ngayon ni Asi, kaya salamat sa panonood.